Jesus proclaimed the gospel of the kingdom and cured every disease among the people. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And there, behold, a Canaanite woman of that district came and called out to him, "Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But Jesus did not say a word in answer to her. The disciples of Jesus came, asking him, "Send her away. She keeps calling out after us." He said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But then the woman came forward. She did Jesus homage, saying, "Lord, help me." He said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She said, "Please, Lord, even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Then Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And the woman's daughter was healed from that hour. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Konting pasakaya lang po. Ang gospel natin, ikatlong gospel, ikatlong linggo na po natin ginagamit sa gospel ni Matthew, ang miracle stories. Nagsimula po 2 weeks, 2 Sundays ago, na yung 5 tinapay, 2 isda, nakapagpabusog ng 5,000. Lalaki pa lang yun, ha? Hindi kasama mga babae at mga bata. Last week, si Kristo naglakad sa lawa on top of the water while it was a stormy weather. In fact, si Peter nagtangka, lumapit sa kanya. At pinayagan naman ni Jesus, pero nung lumulubog siya, sinabi ni Peter, "Lord, save me." Mangingisda ito, ha? Magaling to sa tubig. Pero hindi niya kaya ang lakas ng hangin at bagyo. At siya'y nasagip. At pagdaong nila, pagdating nila pag-akyat nila sa bangka ng 11, humupa ang bagyo. Para ngayon, parang wala na yata. Ito yung pangatlo. At this time, yung nangyari
nung 2 Sundays ago, nagpakita si Jesus ng kapangyarihan ng Panginoon na ginagamit siya. Siyang anak ng Diyos pero naging tao. Ginagamit siya bilang tao. Ipadama sa mga tao na yung ating gutom, hindi natin kayang busugin sa lupang ito. Ang kamay lang ng Diyos, ang kanyang kagandahang loob at biyaya, yan lamang talaga ang magpapaganap sa ano ang ating pangangailangan o gutom. Diyos lang po ang nagbibigay ng kaganapan. At imagine, nakita ito ni Pedro. Nakita niya yung miraculous, kabihag-bihag, it was something na hindi mo ay naakala. And yet, nung siya ay lumulubog, akala niya, iiwan siya ni Jesus, mamatay. Pero, nakita niya na siya mismo, sa kanyang pangailangan, kahit anong galing niyang mangingisda, sa gitna ng isang buhawi, sa gitna ng isang unos, pero sa dagat, di niya kaya. Pero ang kamay ni Jesus, nagsagip sa kanya. At mismong 11, nabigla sila, sabi niya, nung humupa ng bagyo, you are the Son of God. Itong babae, hindi ito Hudyo. She is a foreigner. Si Jesus, pumunta sa isang land, Tyre and Sidon, hindi na po sakop ng mga Hudyo. Syria. Yan po ang mga cities ng Syria ngayon na hindi po Israel. Binobomba nga ng Israel. Kasi kaaway nila. Sa lupa ng kaaway ng mga Hudyong ito, na ang tingin nila sa mga tao dito bilang banyaga, walang karapatan sa pamamahagi ng Diyos ng kanyang kabaitan at kabutihan. May isang babaeng nagtangka kasi ang kanyang anak possessed by a demon. Probably may epilepsy. Di naman nila alam noon anong dahilan ng epilepsy. O kaya may other forms na sakit na hindi matapos-tapos, hindi gumaling-galing. So humingi siya ng tulong sapagkat marahil ubos na ang kanilang pera sa pagkagagamot. Pero siya'y banyaga. At ang tawag sa kanya ni Jesus, sapagkat hindi daw binibigay ang biyaya ng Diyos ng hindi sa mga Hudyo, nung siya'y nagpupumilit at nagpatira pa sa harapan ni Jesus, sabi ni Jesus, hindi naman karapat-dapat na yung pagkain ng mga anak ay ibigay sa aso. Tawagin niyang aso yung babae. Tawagin niyang hindi tao. Kasi yun naman talaga ang isip ng mga Hudyo eh. Sa mga hindi Hudyo, di yan tao. Pag-isipan nyo lang paano pulbusin ng mga Israelita ang mga taga-Gaza. Yun ang tingin nila. Siguro hanggang ngayon, kapag hindi nila kadugo, walang kwenta sa kanila. At sinabi ni Jesus yan. Vinerbalize ni Jesus ang nasa isip at damdamin ng kanyang mga kasamang Hudyo. Siguro, sabi ng mga Hudyo sa babae, yan, pilit ka ng pilit, buti nga, narinig mo tuloy. Ang galing ng babae. Alam niyo, sabi ng babae, Panginoon, ang mga tuta, kasi sino ba naglalaro sa ilalim ng hapagkainan, ng lamesa, ng mga bata? Yun ang mga masters nila eh. Mga tuta, puppies. Ang mga tuta po, nakukuha niya ang mga nalalaglag na scraps. Ako po'y aso, tuta pa man din.
Pero kami, may lugar po sa bahay ng mga Hudyo. Kasi maging kami laruan ng mga bata. Pero natatapunan kami ng kahit papano mang konting pagkain. Ang sabi ni Jesus, "Woman of great faith." Ba't biglang bumalik pa si Jesus? Siyang nagsabing, tinawag niyang aso. Ngayon ang tawag niya, great faith. A woman of great faith. Ano ba totoo? Si Jesus, ginamit lang niya ang isip ng mga kasama niyang Hudyo. Ang tawag nila, mababa sa kanila. Hanggang umabot na tawaging hayop, aso. Pero nung pinakita ng babaeng ito, na siya ay may paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, nagpumilit siya. At sinabi pa niya, inamin niya, maging aso kami. Maging tuta lang ako. Nakakatanggap din naman kami ng biyaya sa Diyos. Kaya lumalapit ako. Woman of great faith. Last week, si Pedro, apostol, disipulo, nung siya'y lumulubog at humihingi ng tulong kay Jesus, anong sabi ni Jesus sa kanya? Simon Peter, why did you doubt? Why a man of little faith? Hudyo. Katoto niya. Kasama niya. Nakita yung milagro ng 5,000 na nakakain. Wala pa rin palataya. Etong babae ito, humihilang ng isang mumo na pagkain, naniniwala. Woman of great faith. Ano ba ang ibig sabihin sa great faith ng woman na to? First reading. Basa. Sino ba itong mga banyaga na tinawag sa first reading ni Isaiah? The foreigners who joined themselves to the Lord, ministering to Him, loving the name of the Lord, becoming servants of the Lord, who keep the law of the Lord. They will bring to my mountain, and I will make them joyful, because their offerings and sacrifices I will accept. Because ang aking bahay, my house is a house for all peoples. Tagalogin po natin. Sabi sa Tagalog Bible natin, ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dayuhan, kabilang ng kanyang bayan, sapagkat buong pusong naglilingkod sa Kanya, ginagalang nila ang araw ng pamamahinga. Matapat ang kanilang mga puso. Dadalhin ko kayo. Ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog, sapagkat ang aking tahanan ay bahay, dalanginan ng lahat ng bansa. Tanong, sino pong inyong aso sa buhay niyo? Meron ka ba sa buhay mo, kamag-anak o kasama sa trabaho, wala kang pakialam? At mababa pa ang tingin mo. Tanong lang po. Kaya sabi ko sa inyo life-changing ito. Kasi lahat po tayo may asong tinutukoy. Ano tingin nyo sa inyong katulong? Katulong lang? O kasambahay? Sila ba'y tagalinis lang? O nakikita nyo kaya ang puso ng paglilingkod
Na pag nawala sila, takot na takot ka. Pero pag nandyan sila, kung ano lang ang ipakain mo. Meron ba kayong aso na tinutukoy sa buhay, pero tao? Alam niyo kung ilalagay natin ang konteksto nito ni Jesus, nagpunta siya sa isang bayang Muslim diyan sa Quiapo. At isang Muslim na babae, humingi ng tulong sa kanya. At ang sagot ng mga disipulo niya, "Oy, pangkatoliko lang to Ang tulong, ang ayuda, pangkatoliko lang, pag galing sa simbahan. Hindi ang mga Muslim." And yet, pwede yung Muslim, mas malawak pa ang pananampalataya kesa sa ating palasambahin. Talaga ba? Yung pagsisimba natin, lumalawak ba ang ating pananaw? Ang ating puso ba lalong nagbubukas sa maraming tao, pero nilalapit minsan sa atin ng Diyos? Anong turing natin sa kanila? Mga kapatid, sa kahirapan po ng ating bayan, walang isang araw na hindi kayo makakatagpo ng taong laylayan, taong nasa tabi, taong isinantabi ng lipunan, walang boses, walang karapatan, naglalakad. Meron po dito, isang security guard, tinanong ko siya, "Ang layo pala ng bahay mo, Taytay." Sabi ko, "Paano ka pumupunta dito sa Makati araw-araw?" "Nagbibisikleta po." "Talaga? Araw o gabi?" "Opo." "Closing or opening?" "Ano kaya nangyari ng baha?" Mataas ang Taytay, of course, di ba? Pero papasok siya May trabaho siya Kailangan niya ng pera bukas Nakita niyo yung kanyang damdamin para sa pamilya? Hindi mo makikita ng Diyos yun. Nung tinanong ko sa kanya, "Ilang taong ka na ba dito sa Greenbelt na isang security?" "Since 2007. 20 years? At nakabisikleta ka?" John, kung nakikinig ka, dyan sa Shake Shack, ikaw to. Dyan lang, Pinagbubuksan tayo ng pinto. Di man natin tinanong ang estado niya? Kasi security lang naman siya. Isipin niyo, mga kapatid, baka tayo pa ang mapawala sa langit kasi yung ating iniisip na hindi karapat-dapat sa awa ng Diyos. So ano ang gagawin natin? Ang tawag dyan po, kung paano ang kanyang bahay dalanginan ay tahanan para sa lahat ng bansa. Ang tunay na templo ng Diyos ay ang puso nyo. Puso mo. Your heart is the temple of God. Payagan mo makapasok ang iba sa puso mo sapagkat sila'y nananampalataya din sa Diyos kagaya mo. Alam nyo, pag lumawak po ang ating pag-iisip, lumawak ang ating mga puso, yung problema ng mga bata, ating mismong anak, hindi tayo kagad mayayamot at maiinis. Sisimulan natin upuan ang ating mga anak na pasaway at alamin saan ba nanggagaling
ang kanyang ugali na yan. Baka dahil doon, magiging mas maganda ang buhay pamilya. Kasi pala, si Echapuera ay isa sa mga anak mo. I end with this. Pag ikaw ay lumalaki, hindi sa taba, sa edad. Ako'y 14 noon eh. 14 years old. Third year high school po ako, 14 pa lang ako eh. Sinamahan ko ang daddy ko, tatay ko, sa taas ng entablado ng seminaryo. And tatay ko, 5'2". May polio po. Self-identity ng lalaki. Makita-kita ko ang tatay ko. First time dumating sa akin, iba pala ang tatay ko maglakad. Alam nyo, at some point, pag akyat namin yung entablado, hiyang-hiya ako sa tatay ko. Hiyang-hiya po ako na tatay ko siya. Pero, dahil doon, sinimulan kong tanungin, Daddy, saan ba nang galing yung polio mo? Nalaman ko, 2 years old siya. May polio na siya. Nung 5 years old, panay catches, may tungkod. Sabi niya, lalakad ako na walang tungkod. Nag-swimming siya. Sa ilog. At pag nahawakan ng nanay niyan, lola ko, ang kanyang buhok na basa, palo. Palo. Hagipit ng palo. Pero hindi siya nagtantan. Pinadala siya sa Maynila ng kuya niya, 8 years older siya, ang kuya. Tatrabaho na. Nakita niya ang tatay ko matalino. Pinadala niya, nag-aral sa Maynila. High school, first year. Pero nung pagdating ng summer, nagsulat ang aking tiyuhin, sabi niya, Josue, etong pera, umuwi ka na, nag-asawa na ako, hindi ko kaya kitang tustusan. Kumuha ang tatay ko ng kariton. Hindi umuwi. Ginamit niya yung pera sa kariton. Nagtulak siya ng karitong lumpo. Bumili siya sa Divisoria. Binenta niya sa Taft Avenue ang gulay. Nag-aral siya ng second year. Hapon, tulak kariton. Summer, tulak kariton. Nung third year siya, umaga, third year. Sa hapon, fourth year. Tinapos niya ang high school sa 4 na taon. Nung nalaman ng principal na itinapos niya sa 3 taon yung 4 na taon ng high school, sa sobrang sigurong galing, ano bang gagawin pa niya? Hindi naman siya manliligaw sa ganon. Hindi siya pinayagan mag-college. Hindi siya binayagan ng Form 9 na yan. Hindi siya binigyan ng kanyang card. Hindi siya makapasok. Ano ginawa? Yun ang nalaman ko sa kanya, nagtulak ng kariton. Tapos nag-aral. Pre-law. Tapos, sumama dyan sa Insular Life. Nung 21 years old siya, clerk, andun sila sa Plaza Moraga. Tinatakbo niya ang 5 floors na may polio. Runner siya. Tinapos niya ang kanyang law. Nung tatay ko siya, I was 21 when he retired from Insular Life ng mga Ayala. He was CORSEC, Corporate Secretary, Senior Vice President. Ang lumpong polio na tatay ko. Alam nyo, nung siya'y napawi ang buhay, di ko maisip ang pasalamat ko. Sapagkat sinabi niya sa amin dalawang kuya ko, wala akong maibibigay sa inyong kayamanan, kundi itinulak ko ang inyong edukasyon. Natapos siyang namatay,
ako'y tapos na rin ng college. Kagaya ng kuya ko. Pag ako'y may pangangailangan, tinatawag ko si Tatay Josue sa langit. Hindi ako nagdadasal para sa Kanya. Nagdadasal ako sa Kanya. At ang lahat ng aking hilingin, kung ayon sa kalooban ng Diyos, ay naibabahagi kaagad. Ang tatay ko, man of great faith. Hindi siya lumpo. Hindi siya polio victim. Hindi siya matalino. Meron siyang pananalig. At ang pananalig niya, inilabas niya para itaguyod ang kanyang maliit na pamilyang asawa at 2 anak. Sinasabi ko to sa inyo kasi kaya nyo. Kaya nyong lumawak at maging para sa lahat ang buhay nyo. Bakit? Tao kayo. Tao tayo. Ginawa tayo sa wangis ng Diyos. Tayo templo ng Espiritu Santo. Tayo ay kakampi ng Diyos. Anak pa man din. At yung pagiging anak natin, gamitin natin sa lahat at turing natin sila. Anumang pagsisikap, anak din sila ng Diyos. Kapatid natin. I believe